Hindi na bago sa atin ang polusyon sa hangin. Sa totoo lang, halos lahat ng lungsod sa mundo ay may kanya-kanyang problema pagdating sa maruming hangin, mula sa traffic, sa mga pabrika, hanggang sa pagsusunog ng basura. Pero may mga lugar talaga na sobra-sobra na ang polusyon. Yung tipong bawat hininga mo parang may kasamang alikabok, usok at lason. Sa video na ito, samahan niyo ako at silipin natin ang 12 lungsod na may pinakadelikadong hangin sa buong mundo. Mula sa makakapal na smog sa Asia hanggang sa mga lungsod sa gitna ng disyerto na nilalamon na ng alikabok. Pero bago yan ay pa-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 12, Belgrade, Serbia. Tahimik lang kung iisipin, pero ang Belgrade, kabisera ng Serbia, ay kabilang sa mga pinaka-polluted na lungsod sa buong Europa. May higit 2 milyong residente ang lungsod at taon-taon sinasakal ito ng makapal na smog, lalo na tuwing taglamig. Ang pangunahing dahilan ng polusyon dito ay ang paggamit ng maruming panggatong. Sa buong Serbia, isa ang bansa sa may pinakamataas na household use ng solid fuel sa buong Europa. Marami pa ring bahay at gusali ang umaasa sa lumang heating systems na gumagamit ng lignite coal, isa sa mga pinakamaruming uri ng uling. Dagdag pa riyan ang mga luma at diesel-powered na public transport tulad ng bus at tram. Dahil second-hand karamihan ng mga sasakyang ginagamit sa Belgrade, kadalasan ay galing pa sa ibang bahagi ng Europa. Matataas ang kanilang emisyon. Sa labas ng lungsod, naroon ang mga coal plant at lumang energy infrastructure na patuloy na nagpapalabas ng usok. Kapag malamig ang panahon, nananatili ang mga polusyon sa mababang bahagi ng atmosphere. Kaya para kang nababalot ng makapal na usok sa buong araw. Ayon sa Serbian Environmental Protection Agency, mahigit 1,300 tao ang namamatay taon-taon sa Belgrade dahil sa air pollution. Karamihan ay may problema sa baga, puso o iba pang respiratory diseases. May mga proyekto na raw ang gobyerno, gaya ng pagbawal sa ilang klase ng coal at pagpapalawak ng green zones. Pero kulang pa rin ang enforcement dahil gusto rin ng Serbia na makapasok sa European Union. Pinipilit nilang sumunod sa environmental standards pero mabagal pa ang progreso. Habang walang sapat na investment sa public transport, clean energy at malawakang reforma sa heating systems, patuloy na nababaon sa usok ang kabiserang ito ng Serbia. Number 11, Cairo, Egypt. Sa gitna ng disyerto at kasaysayan, ang Cairo, kabisera ng Egypt, ay isa rin sa mga lungsod na nilalamon ng makapal na usok. Mahigit 20 milyong katao ang nakatira sa lungsod at sa buong paligid nito. Ayon sa World Health Organization at World Bank, pasok ito sa listahan ng mga megacity na may pinakamalalang air pollution sa buong mundo. Ang pinaka-obvious na salarin, trapiko. Puno ng luma, mausok at sirasirang sasakyan ang mga kalsada ng Cairo. Milyon-milyong commuters ang naiipit sa trapiko araw-araw. Habang ang karamihan sa mga kotse at jeep ay walang emission controls. May mga hakbang naman para i-modernize ang public transport gaya ng pagpapalawak ng Cairo Metro. Pero mabagal pa rin ang epekto. Pero ang isa pang hindi masyadong napapansin na dahilan ng polusyon ay ang pagsusunog ng basura. Araw-araw, lumilikha ang lungsod ng mahigit 15,000 tonelada ng solid waste. At dahil hindi ito sapat na nakokolekta, sinusunog na lang ito sa mga bakanteng lote, gilid ng kanal o mismong kalsada. Mga plastik, mga goma at kung ano-anong basura, tinutupok sa bukas na apoy. Illegal man ito, kulang ang enforcement kaya tuloy pa rin ang gawaing ito sa maraming bahagi ng lungsod. Ayon sa mga pag-aaral, mataas ang posibilidad ng miscarriage at low birth weight sa mga buntis na exposed sa polusyon ng Cairo. Talamak din ng asthma, bronchitis at iba pang sakit sa baga, lalo na sa mga batang mahihirap. May ilang proyekto ang gobyerno gaya ng air monitoring stations at ban sa lumang diesel vehicles. Pero ang problema ay sistemiko. Habang hindi pinaprioritize ang clean energy, maayos na waste management at stricter enforcement, mananatiling may permanenteng usok sa hangin ng Cairo. Number 10, Linfen, China. Kung may lungsod na literal na nilamon ng usok, yan na siguro ang Linfen sa China. Matatagpuan ito sa Shanxi Province, isang rehiyon na dekada ng umaasa sa coal mining at mga maliliit na planta na madalas walang regulasyon. Sa sobrang dami ng usok mula sa mga plantang yan, dating hindi makabukas ng bintana ang mga residente nang hindi pinapasok ang makapal at masangsang na alikabok.
Noong early 2000s na top ang Linfen sa listahan ng mga pinakamaruruming lungsod sa mundo ayon sa Blacksmith Institute na ngayon ay kilala bilang Pure Earth. Umabot sa higit 500 ang air quality index dito. Lagpas na lagpas sa limitasyon ng kaligtasan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan ng gobyerno na magsara ng ilang planta at magpatupad ng mahigpit na emission standards. Totoo, bumaba ang antas ng polusyon nitong mga nakaraang taon. Pero tuwing winter, balik na naman ang problema. Ang Linfen ay naging simbolo ng mabigat na kapalit ng mabilis na industrialisasyon kung saan ang pag-unlad ay may kasamang buntot ng polusyon na hanggang ngayon ay pasanin pa rin ng mga residente. Number 9, Lahore, Pakistan. Sunod sa listahan ang Lahore sa Pakistan, isang lungsod na tila nababalot ng usok tuwing taglamig. Bilang pangalawang pinakamalaking lungsod sa bansa, may higit 11 milyong katao ang nakatira rito. At halos lahat sila ay araw-araw na humihinga ng maruming hangin. Ang kombinasyon ng lumang sasakyan, mga traffic, polusyon mula sa mga pabrika at agricultural burning sa paligid ang nagpatindi pa lalo sa sitwasyon. Mula Oktubre hanggang Pebrero, palaging pasok ang Lahore sa top 3 ng pinakamaruruming lungsod sa mundo ayon sa EcoAir. Pinalala pa ito ng pagsusunog ng dayami mula sa kalapit na mga bukirin. Hindi lang sa Pakistan kundi pati sa border ng India. Nagbabala na ang mga health official. Ang ganitong klaseng hangin ay direktang nagdudulot ng hika, sakit sa puso, stroke at cancer. May mga kampanyang inilunsad ang lokal na pamahalaan, pero kadalasan pansamantala lang ang epekto. Sa ngayon nananatiling isang malaking hamon ng pagsugpo sa polusyon sa isang lungsod na sabay na lumalago sa ekonomiya at problema sa kalusugan. Number 8, Norilsk, Russia. Isang lugar na halos nasa tuktok na ng mundo, Norilsk sa Siberia, Russia. Dating kampo ng mga bilanggo noong dekada 30, ngayon ay naging sentro ito ng nickel industry sa bansa. Sa likod ng malamig at tila tahimik nitong kapaligiran, isa pala ito sa mga lungsod na may pinakamatinding air pollution sa buong planeta. Bawat taon, halos 1.9 million tons ng sulfur dioxide ang inilalabas sa hangin ng lungsod. Mas marami pa kaysa sa buong bansang France. Ang gas na ito ay hindi basta usok lang. Pwede itong magdulot ng acid rain, hirap sa paghinga, at permanenteng pinsala sa baga. Noong 2016, naging headline ang Norilsk matapos mamula ang tubig sa Daikan River dahil sa tagas mula sa isang nickel plant. Nagulat ang buong mundo. Pero para sa mga taga roon, bahagi na ito ng normal nilang araw. Ang problema, halos lahat ng kabuhayan sa Norilsk ay nakatali sa iisang industriya. Kung wala ang nickel plant, wala rin ang kabuhayan, pabahay at serbisyong panlipunan para sa halos 200,000 katao. Kaya kahit malinaw ang pinsala sa kalikasan, mahirap itong pigilan. Hanggang ngayon, ang Norilsk ay nananatiling isang buhay na halimbawa ng sakripisyong pangkalikasan kapalit ng industrial na pag-unlad kahit pa ang kabayaran ay kalusugan ng buong komunidad. Number 7, New Delhi, India. Hindi na bago sa mga balita ang New Delhi pagdating sa polusyon. Pero ang totoo, mas malala pa ito kaysa sa iniisip ng marami. Bilang kabisera ng India na may higit 30 milyong residente, ang lungsod ay araw-araw na nilulunod sa makapal na usok mula sa milyon-milyong sasakyan. Karamihan dito luma na at mahina ang emission controls. Kahit pa may mga hakbang gaya ng paggamit ng CNG fuel para sa mga bus at tricycle, hindi pa rin sapat dahil sobrang dami ng sasakyan sa daan. Dagdag pa rito ang alikabok mula sa walang tigil na konstruksyon at ang talamak na pagsusunog ng basura, lalo na sa mga mahihirap na komunidad. Ang polusyon sa hangin dito ay umaabot sa level na delikado na para sa kalusugan. Ayon sa The Lancet, halos 1.7 milyon na maagang pagkamatay sa India noong 2019 ang konektado sa masamang kalidad ng hangin at isa ang New Delhi sa mga pinakaapektado. Upang harapin ito, inilunsad ng gobyerno ang National Clean Air Program na target bumaba ang polusyon ng 20 hanggang 30% pagsapit ng 2026. Sa lokal na antas naman may mga panandaliang solusyon gaya ng alternate plate number driving scheme at pagbibigay ng air purifiers sa mga paaralan. Pero kung walang matinding reforma sa transportasyon, enerhiya at urban planning, mananatiling usok ang araw-araw na katotohanan ng mga taga New Delhi. Number 6, Ulaanbaatar, Mongolia. Kapag sumapit ang taglamig sa Ulaanbaatar, hindi lang lamig ang problema, kundi polusyon na literal na bumabalot sa buong lungsod. Kahit isa ito sa mga may pinakakaunting populasyon sa listahan, nasa halos 1.6 milyon lang,
Grabe ang epekto ng hangin dito tuwing winter. Bakit? Dahil mahigit kalahati ng lungsod ang nakatira sa mga tinatawag na GERD districts, mga informal na komunidad na wala sa central heating system. Dahil dito, karamihan sa kanila ay gumagamit ng maliliit na kalan na nagsusunog ng hilaw na uling para lamang magpainit. At ang resulta, makapal na usok na may kasamang fine particles na sobrang delikado kapag nalanghap. Tuwing malamig na buwan, umaabot sa higit 1,000 micrograms per cubic meter ang polusyon dito. 40 beses na mas mataas kaysa sa ligtas na level ayon sa World Health Organization. Pinakamalalang apektado ang mga bata. Sa Ulaan Baatar, ang respiratory infection ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga batang 5 taon pababa. Ayon sa UNICEF at World Bank, may koneksyon ng polusyon sa lungsod sa pagtaas ng asthma, bronchitis at problema sa pag-unlad ng mga bata. May mga inisyatibo namang ginawa para palitan ng mga kalan, itaas ang energy efficiency at palawakin ang heating infrastructure. Pero mabagal ang implementasyon at kulang sa suporta. Hanggang ngayon isa pa rin ang Ulaan Baatar sa mga pinaka-nakakalason ng hangin tuwing taglamig. Isang tahimik pero matinding banta sa kalusugan ng milyon-milyong Mongolian. Number 5. Tehran, Iran. Ang kabisera ng Iran na Tehran ay hindi lang puno ng kasaysayan at kultura. Puno rin ito ng makapal na usok. Mahigit 9 milyong tao ang nakatira sa lungsod at higit 15 milyon naman sa buong metropolitan area. Isa ito sa mga lungsod na laging pasok sa listahan ng may pinakamaruming hangin sa buong mundo. Pangunahin dito ang polusyon mula sa trapiko. Mahigit 70% ng mga sasakyan sa Tehran ay mahigit 10 taon na ang tanda at karamihan ay hindi pumapasa sa modern emission standards. Dagdag pa rito ang problema sa kalidad ng gasolina. Kahit isa ang Iran sa pinakamalalaking oil producer, marami pa rin sa gamit nilang fuel ay mababa ang kalidad. Bukod sa sasakyan, may malalaking pabrika rin sa paligid ng lungsod. Mga cement factory, steel plant, refinery at chemical processing facilities. Kapag sabay-sabay silang nag-ooperate, sobrang kapal ng usok sa buong syudad. Kapag grabe na ang polusyon, minsan pinapatupad ang odd-even plate scheme para bawasan ang sasakyan sa kalsada. May panahon ding ipinasara ang mga eskwelahan at pabrika, pero pansamantala lang ang epekto. Pagkatapos ng ilan araw, balik usok na ulit. Bagamat may ilang hakbang tulad ng pagpapalit sa Euro 4 fuel at pagbabawas ng 2-stroke motorcycles, mabagal pa rin ang pagbabago. Hanggat hindi binibigyan ng mas malaking pondo at suporta ang air quality reforms, patuloy na hihinga ng maruming hangin ang milyon-milyong taga-Tehran. Number 4. Jakarta, Indonesia. Sa gitna ng traffic, usok at walang humpay na konstruksyon, lumulubog na sa polusyon ang kabisera ng Indonesia, Jakarta. Mahigit 11 milyon ang nakatira sa lungsod, pero kung isasama ang buong metro area, nasa 30 milyon ang populasyon. Kaya't hindi katakatakang grabe ang epekto ng polusyon sa lugar na to. Una sa listahan ng dahilan, sobrang daming sasakyan. Noong 2024, umabot na sa 24 na milyon ang rehistradong sasakyan sa Jakarta. Marami sa mga ito ay luma, hindi maayos ang makina at kulang sa emission controls. Sa sobrang traffic, oras ang ginugugol ng mga tao sa idle mode na mas lalong nagpapadami ng usok sa paligid. Maliban sa trapiko, malaking problema rin ang mga pabrika sa paligid ng lungsod. Nandyan ang mga textile factory, cement plant, metalworks at chemical facilities. At karamihan sa kanila ay gumagamit pa rin ng coal at diesel. Dagdag pa rito ang pagsusunog ng basura sa mga informal settlements. Kahit may batas na bawal magsunog ng waste, kulang ang enforcement. Maraming lugar ang nagtatapon ng goma, plastic at iba pang basura sa apoy na naglalabas ng mapanganib na kemikal tulad ng dioxins. Ang klima rin sa Jakarta ay hindi nakakatulong. Kapag dry season, hindi agad natatangay ang mga polusyon sa hangin. Kaya nananatili itong nakabitin sa paligid ng lungsod. Ayon sa pag-aaral ng World Bank, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya kada taon dahil sa air pollution sa Indonesia at pinakamalaki ang epekto sa Jakarta. Mula sa absent sa trabaho, sakit ng mga estudyante at gastos sa ospital, talagang mabigat ang kabayaran ng maruming hangin. Kung walang malawakang reforma, milyon-milyong taga-Jakarta ang patuloy na mabubuhay sa ilalim ng makapal na usok bawat araw. Number 3. Accra, Ghana. Sa unang tingin parang hindi mo aakalain na kabilang ang Accra sa mga pinakamaruming lungsod sa mundo pagdating sa hangin. Pero ang katotohanan,
Tahimik pero matindi ang polusyon dito at ang ugat nito ay hindi lang lokal kundi global. Ang Accra ay kabisera ng Ghana at isa sa pinakamabilis lumaking lungsod sa West Africa. Mahigit 5 milyon na ang populasyon nito at kasabay ng pagdami ng tao ay ang pagsikip ng trapiko, lumalalang construction at pagtaas ng demand sa kuryente. Pero ang pinakakakaibang dahilan ng polusyon dito, ang pinakamalaking electronic waste dump sa buong mundo. Isang informal recycling hub kung saan sinusunog ang mga sirang gadget mula sa Europe at North America. Sa kabila ng international bans sa export ng hazardous waste, patuloy pa rin ang pagpasok ng tontoneladang sirang electronics dito na madalas pinalalabas lang na second hand para makalusot. Kapag sinimulan ng sunugin ang mga ito, cellphone, computer, TV, wiring, sabay-sabay ring lumalabas ang nakalalasong usok na may halong lead, mercury, cadmium, dioxins at iba pang lason sa hangin. Sinubukan ng gobyerno na gibain ang site at ilipat ito sa mas regulated na industrial area noong 2021 pero imbes na solusyon, libo-libong waste pickers ang nawalan ng kabuhayan. Kaya't marami sa kanila ang bumalik lang sa kalapit na lote at nagpatuloy sa parehong gawain. Bukod pa sa e-waste, problema rin ang paggamit ng uling at kahoy sa pagluluto sa mga informal settlements. Sa dami ng bahay na walang akses sa malinis na kuryente o gas, umaasa sila sa tradisyonal na paraan na siyang nag-aambag sa black carbon emissions. Ang resulta, pagtaas ng mga respiratory illness, lalo na sa mga bata. Habang patuloy ang pagbabalewala sa problema ng malalaking bansang nag-e-export ng basura, ang mga lungsod tulad ng Accra ang nagsasakripisyo sa kalusugan at kinabukasan. Number 2. Milan, Italy. Kilala ang Milan bilang sentro ng fashion at kultura sa Italy. Pero lingid sa kalaman ng marami, isa rin ito sa mga pinaka-polluted na lungsod sa Western Europe. May higit 3 milyong residente ang Milan at tuwing taglamig, halos hindi na matanaw ang kalangitan dahil sa kapal ng usok. Ang pangunahing salarin, particulate matter, mga maliliit na particle sa hangin na kayang pumasok sa baga at dumaloy sa dugo. Ayon sa datos ng European Environment Agency, madalas lumalagpas sa safe limit ng air quality reading sa lungsod tuwing malamig ang panahon. Una sa mga dahilan ang trapiko. Sa dami ng sasakyan, mula sa private cars, delivery vans hanggang sa diesel-powered na public transport, hindi na nakakagulat kung bakit ganito ang kalidad ng hangin. Noong 2012, sinubukan ng Milan ang Area C project kung saan kailangang magbayad para makapasok sa city center. Bumaba ng kaunti ang bilang ng mga sasakyan sa loob ng sentro pero sa labas ng area, tuloy pa rin ang dating gawi. Dagdag pa ang mga industriya sa gilid ng lungsod, mga pabrika ng kemikal, goma, metal at ceramics. Kahit regulated sila sa ilalim ng EU environmental rules, hindi lahat ay regular na nasusuri o naiinspeksyon. Kapag taglamig, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Dahil sa thermal inversion, naiipon ang polusyon sa mababang bahagi ng atmosphere at nananatiling nakabitin sa lungsod. Para kang nasa loob ng isang malaking oven na puno ng usok. May mga programa na tulad ng pagpapalit ng lumang heating system, pagtatanim ng mga puno at diesel trade-in schemes. Pero sa kabila ng mga ito, dahan-dahan pa rin ang progreso. Lumalakas na rin ang panawagan ng mga residente para sa total diesel ban. Ang polusyon sa Milan ay resulta ng sabay-sabay na problema, trapiko, industriya at klima. Kung walang mas malalim na pagbabago sa sistema ng transportasyon at enerhiya, patuloy na lalanghap ng maruming hangin ng lungsod na minsang simbolo ng ganda at gilas ng Europa. Number 1. Kolkata, India. Dating kilala bilang Calcutta, ang Kolkata ay isa sa pinakamalalaking lungsod sa silangang bahagi ng India. At isa rin sa may pinakamasamang kalidad ng hangin sa buong bansa. May populasyon itong higit 14 na milyon at taon-taon lumalampas sa ligtas na antas ang polusyon sa hangin, lalo na sa mga buwan ng taglamig. Ayon sa World Air Quality Index, umaabot sa mahigit 200 micrograms per cubic meter ang PM2.5 levels sa lungsod. Higit na mataas sa inirerekomendang limitasyon ng World Health Organization. Ang pangunahing dahilan, sasakyan. Napakaraming lumang jeep, auto-rickshaw at diesel bus na bumibiyahe sa lansangan araw-araw. Kahit ipinagbawal na ng lungsod ang mga commercial vehicle na higit 15 taon na ang tanda at ang paggamit ng two-stroke rickshaws, marami pa ring patagong bumibiyahe na hindi sumusunod sa regulasyon.
Hindi lang trapiko ang problema. Sa mga mahihirap na bahagi ng lungsod, maraming pamilya ang gumagamit pa rin ng kahoy, uling at kahit dumi ng hayop para magluto. Hindi lang ito delikado sa loob ng bahay, nakakadagdag din ito sa polusyon sa buong paligid. Isang malalang issue rin ng open burning ng basura. Kahit bawal na ito sa batas, laganap pa rin ang pagsusunog ng plastik, goma at tirang pagkain sa mga bakanting lote at tabi ng kanal. At lahat ng usok diretso sa baga ng mga residente. Ang resulta, libu-libong kaso ng asthma, bronchitis at chronic lung diseases bawat taon. Tuwing taglamig, puno ang mga ospital ng mga pasyenteng hirap huminga. Ayon sa Global Burden of Disease Study, libu-libong tao ang namamatay ng mas maaga taon-taon dahil lang sa masamang hangin sa lungsod. Ang kaso ng Kolkata ay nagpapakita ng tipikal na problema ng maraming lungsod sa India. Mabilis ang urbanisasyon pero kulang sa maayos na infrastruktura, enforcement at sustainable planning. Kung walang konkretong aksyon, mananatiling delikado ang bawat paghinga ng milyon-milyong taga-Kolkata.